Ako si Second Lieutenant Chudoro Dalingay, taga Kalinga. Tapos, pumasok ako sa sundalo 1977, April 4, 1977. Sa Fort Magsaysay ako nag-training. Tapos, napunta kami ng Hulo-Sulo ng November 7, 1977. Tapos, noong December 27, 1977, na landmines kami doon, papuntang Patikul. Sumakay ako sa Sikatuna dahil yung armor car doon, dalawa-dalawa. Body-body. Yung isa, magalat. Yung magalat, yun ang lalaki. Yung Sikatuna, yun ang babae. Doon ako sumakay sa Sikatuna. Hindi ko makalimutan yon hanggang ngayon. Dahil babae yung Sikatuna. Tapos, nung pagdating namin sa kalagitnaan ng Patikol, na landmine kami. Dapat, ang mauna sana doon yung magalat dahil lalaki. Ang problema sa magalat, nag-malfunction. Na medyo may problema doon sa magalat na sasakyanan na armor car, APC. Tapos yung Sikatuna ang nauna dahil kondisyon. Nung nandun kami sa kalagitnaan ng biyahe papunta doon sa Maimbong, na landmines kami doon. 4 yung namatay doon. Ako naman, yung pinanggalingan ng landmine doon sa karsada, doon kami na-shoot, doon sa malalim, na butas nung pinanggalingan ng landmine. Akala ko doon, kasi hindi mo makita yung mga taong nag-iingayan sa labas, dahil napuno kami sa usok ng landmine. Pagka human yung landmine, doon ko nakita nga, natamaan kami ng landmine na Hulo-Sulo na doon sa Maimbong. Hanggang sa 4 yung namatay doon, ang batalyong commander namin noon, si Colonel Panilo, major pa siya noon. Pagka abot ng panahon, yung galing na kami ng Maimbong, Hulo, matatal kami nag-station, na landmine si Colonel Major Panelo noon. Namatay siya, ang pumalit, si Colonel Sanggalang. Hanggang doon, na-enlist na ako, hanggang pag mag-operasyon kami doon sa Hulo-Sulo noon, yung paksol doon, kailangan mataas at saka malalim. Mahaba yung mga paksol doon, tag 1 hektar yung haba nung paksol doon, mga ganyan karami. Tagdala-dalawang tao bawat paksol. Yung tubig namin doon na kinukuhanan doon sa puno ng saging. Kasi kung minsan walang tubig na ration namin. Ang kinakain namin noon, lagi puro ration. Walang magluluto. Ang tubig namin kung minsan walang darating. Ang ginagamit namin yung puno ng saging. Bubutasan namin yon, tapos doon kami magkukuha ng tubig. Dahil ma-delay yung pagdating ng tubig namin doon. Hanggang dumating sa 1981, umalis kami ng Hulo-Sulo, nagpunta kami ng Fort Magsaysay, nagdi-training. Si Colonel Sanggalang ang batalyong commander namin doon. Hanggang sa bumalik kami ng Ipil, Zamboanga, Sibugay. Noong 1983, hanggang doon nangyari yung massacre sa Bayog at saka yung kila Colonel Estrella. Patapos yung nangyari doon sa yung kay Pader, yung pare, yung namatay din sa Tumanggong. Yung kinidnap naman doon, kila Captain Bulo ang nag-rescue. Ano pa ba? Kwento mo yung part. Tapos yung nag-take ako ng Scout Ranger na 1981, class 36, 1981 ako sa Scout Ranger. Yung na-assign ako dito sa Zamboanga del Sur noon, hindi pa naghiwalay ang Zamboanga Sibugay. Yan ang area namin dito.
Yung kasama ko, sila classmate ko dyan, sila Captain Bakalang ko noon, Captain Niminyo, sila Sergeant Kabatik, at saka sila Sergeant Kusme. Yun ang kasama ko sa Ranger dito sa 33rd noon, 33rd IB, under ng First Division. Nung dating ng panahon, mahaba ng panahon na sama-sama, meron akong encounter dyan sa Godod. Yung nakakuha kami ng isang Armalite doon ako na-promote ng technical sergeant dahil matagal yung staff sergeant ko. Mga almost 7 years. Nung naka-recover kami ng counter kami dyan sa Godod, nakakuha ako ng isang Armalite. Doon ako na-promote ng technical dahil may military use pa noon, araw na yon, panahon. Dating doon na-promote ako nung nakakuha kami doon. Ang kasama ko doon, puros kabo, walang sundalo. Ako lang ang sundalo doon. Hindi kami naggamit ng sapatos at saka sinilas. Nakapapa kami pumasok doon sa area ng MPA. Bakit anong info noon? Anong info? Ang info doon, yung mga kolektor sa MPA, ang baril noon, 2 garan, isang Armalite at saka 45 at saka 22. Ang nakuha lang namin yung Armalite dahil 7 lang kami na pumasok doon. Ako sundalo, Kapo yung kasama ko. Paano nyo pinasok? Sa information dahil may guide kami na isang tao. Anong taon yan? 1998 siguro yun. Ikwento mo na yung buong part. Paano nyo pinasok? Mag-prepare ka. Nung ginawa namin doon, bago kami pumasok doon, mayroong information na gano'n yung SLT, semi-legal team ng MPA sa area namin na yon. Kasi ako lang ang detachment commander doon sa Godod, sa Raba. Tapos yung makuha namin yung information, nagpa-prepare ako doon sa asawa ng mga kabo, sila ang nagluto, sila ang nagprito ng isda. Ang baon namin doon yung puso. Puso ang binaon namin tapos prito. Yung bawat kabo doon na instruction ko, kanya-kanya na yung baon. Umalis kami ng Friday. Friday afternoon, after lunch, umalis na kami sa detachment. Bali, 3 kainan yon. Binigay ko na yung mga ulam nila, sudan, bati tubig. Kanya-kanya na. Pag kainan na, alam mo na yung gagawin mo, basta sinabi ko kainan na. Tapos dumating kami doon, gabi na, natulog kami ng isang gabi doon. Hindi ko na pinagwardya yung kasama kong kabo kasi 8 lang kami, pang-8 ako. Pulos kabo yung kasama ko, 3 M14, ako Armalite, tapos garan na yung kasama ko doon, nakabo. Pag umaga na, nang before, hindi 5 minutes siguro kung naglakad na kami, ayun na, bakbakan na kami. Bakbakan na yung nangyari doon, yung napasama doon ay napalaban doon, dahil yung 2, ako at saka yung isang guide ko, kami ang naiwan sa pinaglutuan ng kalaban. Tapos yung 4 ay 5, yun ang nag-move. Mga 5 seconds siguro, nakuha na yung Armalite at saka yung babae doon. May pera doon na nakuha namin na kayong kinuliksyon ng semi-legal team na grupo ng MPA. Doon. Tapos umalis na kami kaagad doon kasi baka mamaya, yun ang pro nila, tapos yung main body, baka marami at saka ranger man ako, hit and run ang ginamit ko. Pagkakuha ng Armalite, withdraw na kami diretso. Hanggang sa dumating kami sa kampo ng before man ang halian na. Nakakuha ko ng Armalite doon, tapos tinawag ko kay Captain Balukan. Sila ang nagpunta sa detachment ko. Sila ang nakakuha ng sinadmit sa batalyon yung Armalite na na-recover namin. At doon ako na-promote ng technical sergeant dahil matagal yung staff sergeant ko. Mga almost 7 years. Pag
Pag-promote ko ng technical sergeant, hindi pa abutin ng 6 months, na-promote ako uli ng master sergeant. 2 times ako na-promote ng master sergeant. Ang unang promotion ko sa master sergeant, nung nag-advance ako ang class ko sa advance, I love you, class 143. Tapos, pagkatapos na-promote ako ng master sergeant, temporary. After 6 months, pag-graduate namin, na-promote ako uli ng permanent master sergeant. So, 2 beses ako na-promote sa master sergeant sa duty ko. Tapos, yung habang panahon, nandyan ako sa esto. Esto ako nag-permanent, pero kung may training ng kapbo, training sundalo, ako'y import dyan, ako'y kinukuha lang na mag-training sa kanila. Parehas nung MNLF, ako'y trainer ng MNLF ng almost mag 3 years. Mag 3 years ako diyan sa training sa MNLF noon, year 2020, 2000. Pero Sundalo ka na. Sundalo. 5,750 na MNLF yung tinapos namin ng training diyan sa IDPA. Sa First Division, sa Pulacan, Labangan, sa Buanga del Sur. Tapos bumalik na naman ako sa trabaho ko, esto hanggang sa nag-retire na ako. Paano na-training? Alam nilang sundalo ka, Master, no? Alam, sa MNLF, Oo. yung na-accommodate 90 degree sa MNLF, Integris. kato 90 degree sa MNLF na kinuha ng gobyerno. Paano yon ginawang training? Paano yung Programa man ni programa ni Cory nung panahon na yon na mayong mga MNLF na nag-surrender ng gobyerno, kinuha sa gobyerno sila, yun ang training, na-merge sila sa sundalo, Kaya may mga sundalong integris. MNLF integrate. Marami yun sila. 5,750 ang lahat nila sila na-merge sa sundalo. Walang walang edad. Walang edad. Yung at least ang qualification doon, at least MNLF ka at saka meron kang commander. Nag-surrender. Na yung kinuha na ang pinatraining sa sundalo. Gaano kahirap yung mag-training ka ng ganun? Mahirap yung training ng integre dahil ayaw nilang iba yung patakaran nila dahil yung sambayang na traditional na ugalin sa MNLF ay Muslim. So ayaw nila yung mabibigat na training dahil karamihan sa kanila ay medyo matanda na. So parang na lang. Aywan ko ba kung paano nangyari doon nung tapos na yung training namin dahil meron yung iba doon na nag-render ng 5 years, nag-retire. Aywan ko ba kung paano nangyari doon. Binilang siguro yung panahon nilang pumasok na MNLF plus yung 5 years na servisyo, nag-retire sila. Marami commonly. Nag-retire sila dahil magkita-kita kami ngayon. Ganun ang story nila sa akin. So, after na matraining mo sila, matraining nyo noon, sundalo na sila? Sundalo na sila, pero karamihan na-merge sila sa batalyon. Bawat batalyon. Hanggang sa kinala, yung iba pumuntang Luzon, Visayas, at saka Mindanao. So, pag once na nag-training at naging sundalo na, hindi na yan sila babalik? Hindi na. Pero yung iba, meron din yung bumalik sa MNLF, yung mga walang education ba? Nahirapan sa sundalo. Dahil yung mga elementary doon, pina-eskwela pa sila ng more or 45 days. Nag-eskwela sila sa high school sa Pagadian. Pero MNLF integrate na sila. Marami kayong mga instructor noon? Marami kami instructor. Ako rin ang isa doon, instructor sa MNLF. Kasi ang qualification ng instructor doon, sa dami ng sundalo sa Mindanao, ang qualification doon, at least, Scout Ranger graduate ka, Intelligent graduate ka, marunong kang magsalita ng tausog, at saka sundalo ka. Yan ang qualification. Kaya na-qualified ako na nag-training sa MNLF.
Marunong ka magsalita ng Tausog. Marunong ako magtausog. Dahil kasi matagal ka na rin sa... Oo. At saka matagal ako sa ulo. Noong 77 hanggang 81, dumami yung pulos tausog na yung salita doon sa Mindanao. Sa hulo. Wala nang iba. Pero hindi ka talaga Tausog. Hindi. Ako, taga Kalinga ako eh. Kalinga Apayo noon, ngayon naghiwalay na. Kalinga na lang. Province. So, ang tagal din pala, no? Ang tagal. Akong serbisyo sa gobyerno, wearing the rank of Master Sergeant, 26 and 20 days ang serbisyo ko sa Army. Retired Master Sergeant. Retired Master Sergeant ako, sige Lieutenant. Anong year ka na? Nag-retire ako ng year 2003. May 3, 2003, ako nag-retire sa serbisyo sa Army. Ikwento mo daw yung... Ano yung pinakamatinding gira mo noon sa Hulo, Master? Sa part na yun. Yung gerang nasubukan ko nun sa Hulo-Sulo, wala nang kainan na mabigat na talagang kalaban yan, yung mga MNLF na tao ni Normie Suarez. Hindi na kailangan na mag-operate ka pa nung araw nandun kami sa Hulo. Yung kalaban na pumupunta sa detachment, halos araw, gabi-gabi dyan, may harassment. Dahil yung mga nandoon, MNLF doon, will burst talaga sila sa away. At saka hindi sila natatakot sa away, bahala mamatay sila doon sa Hulo. Ang karamihan ng commander doon yung nanggagaling ng Sabah, ng Malaysia. Tapos pupunta dito sa Hulo, pag-away, uuwi na naman sila sa Basilan. Sa Sabah at saka Malaysia. May time na nung nagtitraining ka na, instructor, na ang estudyante mo, kalaban mo dati. Oo, marami akong kwando yung kinalaban namin doon sa Hulo-Sulo noon. Encounter. Yung kaaway natin mismo sa Hulo-Sulo noon, kasi wala pang BIFF, wala pang MILF, puros MNLF, yung Moro National Liberation Front, under ni Normie Suarez sila noon. Wala pang MNLF, wala pang MILF at saka BIFF. Wala pa noon, puros MNLF. Yun ang matinding kalaban doon dahil mga Malaysian training yung mga commander nila. Kaya ang nangyayari, pagkatapos ng away naman nila, pupunta sila ng Malaysia, Tawi-Tawi, tapos Sabah, balik sila doon. After 6 months na naman, babalik na naman sila sa Hulo, away na naman. Walang ginawang mga yan, kundi away lang ng away. Patay ng patay. So hanggang sa may programa. Hanggang sa nagkaroon ng programa, yung mga MNLF, nag-surrender sa gobyerno, ginawang sundalo sa AFP sila. Kaya doon ako na kakita na yung kalaban ko nung araw dyan sa Maimbong, sa Hulo, sa Patikol, nakita ko sila doon sa pag-training namin sa MNLF, dyan sa Pagadian City, sa Pagadian, Pulacan, Labangan. Doon ko nakita yung kalaban ko noon. Tapos yung marami kaming kwento-kwento Kalaban mo noon? Oo, kalaban. Nagkwento-kwento kami. Matagal yung kwentuhan namin sa kanila. Yung pumunta sila ng Basilan, tapos sinalubong namin sila. Tapos yung iba din, marami din namatay sa kanila nung mag-away-away kami. Yung patay nila, kaya hindi mabilang na may malaman na mamatay sa kanila. Dahil pagkapatay, ililibing ladritso yan. Hindi pareha sa Kristiyano na matagal. Kaya hindi malaman kung may namatay ba o wala sa kanila. Pero marami din na mamatay sa kanila. So parang ang nangyari noon, Master, is kalaban mo noon is Oo. Kalaban ko sila noon. Nung mag-training kami sa MNLF, estudyante ko sila. Ganon ang nangyari sa buhay ko. Kaya hindi ko rin kalimutan yung parte ng Hulo-Sulo.
So grabe rin yun, no? Na Oo. kalaban. Ano yung naging samahan nyo doon na ikaw yung instructor ng naging kalaban? O yung tatawagin ko, sino yung mga, sino yung mga, rebuild day nung panahon namin, nandun kami sa Hulusulo. Ganitong pitsa, yung 77, 78, 79, 80, 81. Yung nag-ambo sa Oh, mag-ambos at saka yung landmines. yung landmines at saka maimbong. At saka patikol yung nangyari kay Bautista, General Bautista. Ano yan? Sila na yung pag-training namin ng MNLF nung integri sa Pagadian na. Ayun, doon ko nakita yung kalaban namin noon. Taas na yung kamay. Oh, kami sir, yung kalaban namin. Na tayo ang naglaban sa Hulo, sa Patikol, papunta doon sa Mount Sinuman, papunta diyan sa Maimbong, papunta diyan sa Bualo. Yan sila. Kasi kung saan ang sundalo, doon din sila. Kasi sinusundan yung company namin. Kaya kami ang nag-away-away pala nung panahon na yun. Hanggang sa nag-training sila, ang problema, nag-eskwela yung iba ng high school sa Pagadian nung panahon na yun dahil hindi sila naka-eskwela ng matino, ng away-away sa Hulo. Wala nang educational attainment yung mga MNLF noon. Puros mga grade 6. Yung iba, wala talaga. Walang high school graduate sa kanila nung nag-MNLF. Meron din yung na-integri na official doon sa Fort Magsaysay nag-training sila. Yung mga integri ng Masikil Lieutenant nyo. Pero yung matatanda, hindi na yung na-regular na official. Sikil Lieutenant ka pero hindi ka na-regular nga pa rin sa atin na regular Sikil Lieutenant. Pero Sikil Lieutenant pa rin sila. Pero hindi na sila na-regular ba na permanent regular na pa rin sa atin. Reserve lang. Reserve lang palagi sa kanila. Pero the same salary. Pares rin ang sweldo. Hanggang ngayon, marami na nag-retire sa MNLF. Meron 10 years na serbisyo. Ikinounted yung MNLF, nag-retire sila. Binigyan sila ng gobyerno. Pero hindi sila nabigyan ng mataas na promotion. Ang karamihan sa kanya, ang pinakamataas nila, staff sergeant eh. Sa rinto, pambira na yung korpora sa kanila. Dahil sa mahirapan magkuhan sa government. Pero pagkatapos nilang naging sundalo na sila, talaga nakikipaglaban na sila. Oo, may kipag-away sila. Pero yung iba, meron pa rin yung sympathize sa kabila. Pero nung malaman na nakikipag-sympathize sila sa kabila, ililipat sa ibang unit yung mga gano'n na MNLF nga nakikipag-sympathize pa rin sila sa MNLF. Doon sa kabila. Marami talaga ang kwan dyan. Yung paksol namin doon, mahaba yung paksol, tagdala-dalawang tao yan. Mahaba yung paksol, tagdalawang tao. Isa dyan, mga 5 meters, isa naman paksol dyan, isa naman doon. Mahaba yung paksol namin. Ang away dyan, pag mahulog yung pagkain ng sundalo, mag-aagawan kami dyan, banda dyan. Pag mauna sila, grabe bang away ba? No, hindi mo makuha yung pagkain ng sundalo doon. Kaya delikado, yung helicopter, ihulog lang yung pagkain dyan. Na makakuha din yung kalaban dyan, kung minsan. Dahil mag-aaway nga, lumilipad yung ibang pagkain supply ng sundalo sa kabila. Kasi pag nire-resupplyan kayo, Oo. Hindi mo makababa yung helicopter dahil babaril talaga yan. Ihulog lang ng helicopter yung time na yan. yung mga pagkain nyo. Yung pagkain namin. Puro ration yan. Walang bigas. Hindi kami nagluluto. Skyflakes, tapos yung ration, sardinas, tapos yung sigarilyo namin. Ganun din. Full supply. Grabe. 1977.